Madalas naririnig natin ang mga salitang, magtulungan tayo, o mahalaga ang mga boses nyo kapag mayroong mga krisis panglipunan na kailangang tugunan. O kaya naman, ay tuwing may mga proyekto na hirap nating maintindihan. Pero sa mga kagaya nating karaniwang mamamayan, ano nga ba ang maiaambag natin sa pamahalaan? May pakinabang ba tayong maaasahan? Sa madaling salita, meron. Pag-usapan natin ang iba pang mga sistematikong benepisyo ng pamahalaang nakasentro sa partisipasyon ng mamamayan o participatory governance. Ang participatory governance ay ang pamamalakad kung saan ang karaniwang mamamayan ay may kakayahang lumuhok sa pagdedesisyon sa iba't ibang usapin. Pagtukoy sa pangangailangan nating lahat at ng buong komunidad. Pagplano kung ano ang mga programa o proyektong dapat pondohan ng gobyerno at pagsubaybay o pagmonitor ng mga programa. Layunin ng participatory governance na maging angkop at epektibo ang mga serbisyong binibigay ng gobyerno at gawing mas mainam ang paggamit ng pondo ng bayan. Pagbibigay ng oportunidad sa lahat ng mamamayan na makapagtrabaho ng maayos. Pagpapaunlad sa edukasyon. Pagbibigay ng makalidad na serbisyong medikal. Pagpapaunlad ng ekonomiya at infrastruktura. At pag-ayos at pagpapaunlad ng serbisyo ng mga opisina ng gobyerno. Sa madaling salita, gobyernong makatao. Isang gobyernong nakikinig at binibigyang halaga ang boses at kapakanan ng lahat ng mga mamamayan at hindi ng iilan lamang. Hindi na bago ang participatory governance. Ayon sa 1987 Constitution, dapat hinihikayat o tinutulungan ng gobyerno ang pagbuo ng non-governmental, community-based at iba pang mga organisasyon. Nakasaad din sa konstitusyon na kinakailangang kilalanin at respetuhin ang mahalagang papel ng people's organizations at pahalagahan ang kanilang mga boses sa lahat ng bahagi ng diskursong panlipunan, politikal at pang-ekonomiya. Nakasaad din ang participatory governance sa Local Government Code of 1991, kung saan ang lokal na pamahalaan o LGU ay inaasahang magsusulong sa pagbuo at pagpapanatili ng mga people's organizations, non-governmental organizations o NGOs at private institutions. Malaking bahagi ng pagpapatupad ng lokal na otonomiya ang active citizen participation. Dito pumapasok ang ambag ng karaniwang tao kagaya natin. Ano nga ba ang magiging ambag natin bilang individual at bilang kasapi ng people's organizations sa participatory governance? Una sa lahat, boses at representasyon. Boses sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mungkahi at rekomendasyon. At representasyon sa pamamagitan ng pagsali sa paggawa ng mga desisyon. Mayroong puwang ang mga kinatawan ng civil society organizations sa iba't ibang special bodies ng local government units. Ang mga CSO tulad ng non-governmental organizations, people's organizations, o mga samahang kinabibilangan ng iba't ibang sektor ay maaaring maging kasapi ng Local Development Council, Local School Board, Local Health Board, at Local Peace and Order Council. Tignan natin ang ilan sa mga ito. Una, ang Local Development Council. Ito ang nagbalangkas at sumusubaybay sa pagpapatupad ng mga plano, programa, at polisiya ng lokal na pamahalaan. Dito din dumadaan ang budget o plano sa paggastos ng pondo bago maisalang sa sanggunian. Sa isang syudad o munisipyo, ang Local Development Council ay binubuo ng Local Chief Executive o Mayor, mga punong barangay, tagapamahala ng Committee on Appropriation, kongresista, at ng mga kasapi ng civil society organizations. Isa ring platform kung saang maaaring makilahok ang mga kinatawan ng CSOs ay ang Local School Board. Ito ang nagbibigay ng payo sa sanggunian sa usapin ng edukasyon. Pinamumunuan ito ng Local Chief Executive at Division Superintendent o District Supervisor, katuwang ang tagapamahala ng Education Committee ng sanggunian, Treasurer, SK President,
mga kasapi ng Parents-Teachers Organization, kinatawan ng Teachers Organization, mga non-academic personnel at iba pang CSOs sa hanay ng edukasyon. Isa rin sa mga mahalagang papel ng CSOs ay ang pagiging bahagi ng local health boards para sa operasyon at pagpapanatili ng mga pasilidad at serbisyong pangkalusugan sa lokalidad. Ito rin ang nagbibigay payo sa sanggunian sa mga usapin tungkol sa kalusugan. Pinamumunuan ito ng Local Chief Executive at Local Health Officer, Committee on Health, mga bahagi ng pribadong institusyon at NGOs, at kinatawan ng Department of Health sa pagsulong ng reforma sa mga programang pangkalusugan. Mahalaga rin ang gampanin ng CSO sector sa iba pang special boards, kagaya ng Local Peace and Order Councils na naglalayong siguraduhin ang ligtas at mapayapang pamahalaan. May iba pang lugar para sa makabuluhang partisipasyon ayon sa iba't ibang sektor. Halimbawa, ang ating mga mangingisda at magsasaka ay maaaring maging bahagi ng lokal na pamahalaan sa pagprotekta ng likas na yaman na siya ring pangunahing pinagkukunan natin ng kabuhayan. Habang ang ating mga nanay, ate at yahin ay maaaring mamuno ng grupo ng kababaihan para maiangat ang kalagayan ng kababaihan kasabay ng pagpapatupad ng mga aktibidad o proyekto. At tayo mismo, sa simpleng pagsali sa mga town hall meeting, malaki ang magiging ambag natin sa paghubog ng isang pamahalaang makatao. Sa pagiging boses ng publiko, ang mga pangangailangan natin bilang isang komunidad ay ating naitataguyod front and center sa mga programa ng gobyerno. At ang ating pakikilahok ay hakbang para hubugin ang gobyernong para sa atin. Gobyernong handang tumugon at may bukas sa tapat na pamamahala. Tara kaagapay! Makilahok para sa mas matatag na demokratikong pamamahala at pag-unlad ng ating bayan.